na ang bansa sa mga may pinakamababang marka sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa isyu ng maletang pera. Malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas. Inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon. Huwag na tayo maging bihag ng isang upuan. Tuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Sinong umaahong tayo ba o sila? Manangiti nila habang nakalubog ka pa. Saan napunta ko sa pinaghirapan ko? Mga bayan, inuunto na namang napangako yun. Nakinig ko. Mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Sa patuloy na pagdinig sa Senado, di ko na pangwara na proyekto ng gobyerno. 191 kondo. Dapat tama, kinatama ba din natin ginagawa? Paulit-ulit na lang na ito ang bagong simula. Simula na simula, bakit walang natatapos at masama? Bilang ipupod ng stress na sapatos. Ilang beses na ako, ilang beses na ako. Pati natin subukan at tulungan at pumakot, bumahagi sa bibig na matagal na natin pasal pagkain na sa Gagawin niyo ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Tingnan niyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon at lalo na sa mismo mga nagpapalaman ng gobyerno. Na may mga mali-maletang pera o may basura na i-deliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di mano ng hindi lang bilyones, kundi bilyones ng kickback mula sa pondo dapat ng bayan. Nakakapagod ng maging mahirap.
bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangurakot natin.